So bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? So inshallah ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa Ashratis Sa'ah, mga palatandaan ng araw ng pagkagunaw ng mundo o di naman kayo ng oras. So bilang pagpapatuloy, anong number na tayo? Number 20. Ngayon, 21 ngayon. Okay. Pero 22 nakuha na natin, right? Okay. Ang ika-21 na mga sign, mga kapatid sa panampalatayang Islam ay ang mga nakayapak, hubad na mga pastol na nakikipagpaligsahan sa pagtatayo ng matatayog na gusali. So, alam natin na sa panahon ngayon ay medyo lantaran at medyo evident, no, na ito ay talagang nangyari na. At ang isa sa mga palatandaan ng pagkaguno ng mundo na lumitaw at binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikipagkumpetensya sa pagtatayo at pagpapaganda ng kanilang mga bahay pagkatapos na walang sapin ang mga paahubad at mga pastol. Ibig sabihin yung mga dating bare, naked, at saka nude. Walang sapatos, mga mahihirap ba na mga nakatira sa disyerto. Specifically, yung mga Arabo ang tinukoy dito. Yung mga Badu, na makikita mo na kapag dumating na yung pagkakataon o panahon na sila ay nagpapaligsahan sa pagpapatayo ng mga gusali, papagandahan ng bahay, at anumang katulad nito, yun ay malinaw na palatandaan ng pagkagunaw ng mundo mula sa mga minor signs, no? Nangyari ito pagkatapos ng pananakop ng mga Muslim at ang pagkakaroon ng malaking halaga ng kayamanan. At nang lumaganap ang kompetisyon sa mga makamundong bagay sa pagitan nila. Isinalaysay ni Umar bin Khattab ang hadith na nagsasabi tungkol kay Jibril at sa kanyang pagdating sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at pagtatanong sa kanya tungkol sa Islam after natanungin ang Islam, ang iman at ang ihsan. Itong mahabang hadith, I think nasa ulo natin yun, di ba? Meron tayong dati explanation nun, no? Patapos sa pasagot, nagtanong si Anghel Jibril alayhi salam, mata sa'a, akhbirni anis sa'a. Sabihin mo sa akin kung kailan magugunaw ang mundo. Kaya sa alayhi salam, ang sino mang higit na nakakaalam ay ang nagtanong. Kaya nagsabi niya, antalid al-amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kapag ang aliping babae ay kanyang ipinanganak ang kanyang amo, which is natalakay natin yan last week, at makikita mo ang mga walang sapin, ang kanilang mga paa, at hubad. Hubad ba? Ibig sabihin, hindi naman siya literal na hubad, means kulang sila sa damit. Ibig sabihin nun, no? Katulad ngayon na full fashion na yung mga damit natin. Di ba? O mula from head to toe, no? Okay. Mga dati sa ating sa lugar natin mga di ba yung mga nakahabag? Habag tawag diyan, bahag. Habag. O na mga nakabahag. Halos sila yung mga kumbaga mga hubad na rin sila, no? Na mga pastol na nakikipagkumpetensya sa pagtatayo ng matataas na gusali. Ito na ngayon, no? Nandiyan yung Burj Khalifa. Tapos ayaw tantanan ng isa ng kabilang imperyo. Magpapatayo na naman ulit ang pinakamataas, mas mataas pa sa Burj Khalifa. Yan, nangyari nga sa Jeddah, inumpisahan na. O Kingdom Tower. At hindi din magpapakabog, nagpatayo ng Neom. Okay? Mga Turjan, o ano pa mang mga sabihin nating mga proyekto. Ngayon, sa iba yung lugar, halimbawa yung Riyadh. No? Meron sila ngayong dine-develop sa disyerto na grabe. At ganyan din sa Taif, darating na yung parang Mars theme na parang Mars. Yung park na para talagang sa Mars. At hindi magpapakabog yung kabilang bansa. Inuumpisa na naman, no? Yung train papuntang mga ganong kompetisyon. Kasi siyempre, ang plano nila ay gagayahin nila o higdan nila yung Europe. No? Yun yung mga modern Europe. Ika nga sa darating na panahon ang mga Middle Eastern countries. Di ba? Di ba? Yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, walang duda, no? Ito yung sinabi mismo ni Propeta sallam
na sila ay talagang dating mga walang sapin, no? Walang mga tinatawag na saplot at mga nakachinela, mga walang barefooted, kumbaga, nakipagkumpetensya. Sa iyon pa sa ibang narration ng hadith, وَرَأَيْتُ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوا رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة قال العرب. Kaya makikita mo ang nakayapak, mga dugyot, sila yung mga nagugutom at naghihikahos bilang mga pinuno ng mga tao. Iyan ay isa sa mga tanda ng oras. Tinanong ang propesa lang sugo ng Allah, sino ang mga pastor na walang sapin, mga paa, gutom at dukha? No? Na kung saan ngayon magiging mga leader na sila. Sila yung mga nangunguna sa buong mundo. Diba? Subhanallah, na dati mga sila yung mga nakahubot-tubad, mga walang sapin sa paa at mga dukha. Sinabi niya, sino pa ba? Hindi mga Arabo. Nandun specifically ito, salam na mga Arabo. Okay? So, walang alilangan, mga kapatid, ang matatayog na pagtatayo ng mga bahay at gusali ay walang duda, hindi naman ito haram. Hindi ito mahuhulog sa ipinagbabawal kung mayroong pakinabang sa paggawa nito. Walang duda. Sabi ng mga scholar, wala namang problema. Wala namang sinabi ng Sharia na talaga na bawal kang magpatayo ng building, unang gusali. Hindi ibig sabihin na propesya ng Salam ay automatic na ito ay haram. Tulad na sinabi natin na may mga propesya na haram mismo sa sarili nito, at ang iba naman ay hindi haram. Ito ay isang pagpaparating lamang na darating ang panahon na yaon. Okay? So, hindi ito haram na magkaroon ng pagkapaligsahan sa pagpapatayo ng gusali, lalo pat ito ay merong pakinabang sa paggawa nito. At hindi ito ginagawa para sa kapakanan ng pagmamayabang, no? O kumbaga ay pagiging palalo, o kay pagpapakitang gilas at pagmamataas. Naway, hindi humantong sa mga bagay na ito. Yung mga gawain na mga nakikita natin. No? Siguro, kasi ang impresyon kasi ng tao, nagpayabangan. Ano ba? Yung kasing impresyon ng tao, pero of course, we don't know kung sinong mayabang sa kanila. Hindi natin pwedeng husgahan sila. Na porque sila ay nagpapaligsahan, mayabang na. Wala ka talagang pera. Yun ang totoo. Sila may pera. Yun ang aminin natin. Kasi kung mayroon kang pera, o katulad kanila, yun ang gagawin mo eh. Di ba? Hindi ka rin magpapatalo. No? Maggagawa ka rin ng sarili mong proyekto para sumikat. O di ba? Kaya minsan, yung panghuhusga ng tao, bumabalik sa kanila. No? Mga kapatid, kaya, subhanallah, ang pakikipagkumpetensya sa pagtatayo ng matatayog na gusali ay nangangahulugan na pagtatayo ng maraming palapag sa isang bahay at gawin itong mataas o sa pamamagitan ng pagtatayo ng bahay na detalyado, ginagawa itong matibay at pinalamutian sa pamamagitan ng paggawa ng mga bahay na maluwag na may maraming silid at tinatawag na pasilidad. So, ibig sabihin, hindi lang ito tumutukoy sa mga mismong mga establishment o commercial establishment. Kagaya ng Burj Khalifa, Burj Sa'a, hindi. Maging sa mga bahay na nakikita natin ng mga bungalow na mga tahanan, no? Nasa kabilang kanto, makikita mo, mashallah, second story na napakaganda, ayaw magpatalbog ng kabilang kanto, okay, ginawang yung labas, ginawang Christmas tree, di ba? Ang iba ginagawa, may mga nagpatayo ng, mga ganito, hindi lang tumutukoy sa mga establishment, kilalang establishment. Maging sa mismong bahay, sabi ng mga scholar, ang hadith na ito ay applicable. Okay? Kasi nga, kung sila ay nagpapatayuan ng mga gusali, siyempre magpatayuan nila ang sarili mga bahay nila. Walang doon. Alam nga naman, maganda yung gusali nila, pero yung bahay nila, hindi. Masa nga makita ng mga mayaman ngayon, ang gaganda na, ayaman nila sa establishment, may-ari ng mga establishment, mga facility, pero yung bahay nila ay wala. Bahay kubo. O saan ka makita ng ganun? Di ba? So, sali na yun, mga kapatid. Package deal na yan. Okay? Kaya ang lahat ng iyon ay nangyayari ngayon habang dumarami ang kayamanan at ang mga tao ay namumuhay ng maginhawa. Okay? Ang ibig sabihin ay iiwan iyon ng pastol na naninirahan sa disyerto at magsisimulang makipagkumpetensya sa pagtatayo ng matatayog na gusali dahil sa pagmamataas o pagmamayabang ang ilan sa kanila at pagpapakitang gila sa pagtatayo ng mga bahay, ng gusali, tore. Bawat isa ay nagnanais na ang kanyang gusali ay mas mataas kaysa sa mga gusali ng sinuman. Diba? Bawat isa na mas mataas yung kanyang itanayo kaysa doon sa kabilang bansa. Diba?
So yun yun. Pag mayroong bago sa bansa, nakatunog naman yung isa, magpapatayo na naman ulit ng mga hindi, we cannot imagine, subhanallah, yung mga darating panahon, nalilipad na yung mga kotse, lilipad na, di ba? O, mayroon ng sariling yelo, yung ice. O, magpapaulan ng ice doon. Di ba? Sariling araw. Nagawa na ng China yan. Gawa na sariling araw. So, meron gagawin. Pero wallahi, kahit anong gawin nila, kahit magsama sila, hindi nila kayang gawin. At hindi nila kayang tumbasin ang ginawa ng Allah mismo. No. Kailanman. Diba? Hindi nila kayang gawin. Gumawa sila ng sariling mundo. Kahit gumawa sila ng sariling mundo, sumailalim pa rin sila sa at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya ang pagkikipagkumpetensya at pagtatayo ng gusali ay naging laganap na ngayon sa mga Arab. At hindi lamang sa mga Arab, maging sa ibang mga lahi. Nakikipagkumpetensya ang mga bansa sa pagtatayo ng matataas na tore at ipinagmamalaki kung sino ang may pinakamataas na gusali. Diba? Kinakailangan sila yung tataksa. Pero buti na lang yung bansa na kinabibilangan natin ngayon ay hindi nila recognize yung World Guinness Book of World Guinness. Ano yun? Guinness Book of Record. Although, maraming i-recognize ba nila? Kasi alam mo, yung fountain na yan, Masali daw sa hindi pinakamaraming marites. ayun nila lang ganun. Diba? At yung, alam mo, yung fountain sa Jeddah, na siya yung pinakamataas na dating nag-approach yung Book of Guinness, wala talaga, ayun nila. Yung flag na lang sa Jeddah. Anong faida nga daw? Di ba? Nish faida. Di ba? Wala naman silang makikita, doon. Wala naman silang makikitang mapapala. Hindi, ano ko nila doon sa yung Tourism. Pwede naman mag-promote ng halimbawa, yung bansa na kinabibilangan natin. Yung pinaka Ayun yan. Ibig sabihin, kayang i-promote ng bansang ito kahit hindi dumaan sa kanila. No? Tingnan mo naman. Di ba ngayon nagsisidagsaan yung mga turista at kung ano-ano pa. Anyway, so wala yung lahat ng ito, ngayon naintindihan na natin na maggirgiran naman yung iba, atakihin naman yung bansang ito ng ibang mga tao, ng mga jahil, tayo alam natin na yan ay mangyayari at hindi pwedeng walang sino man ang pipigil. Kahit magsama-sama pa yung buong sanlibutan para pigilan yan, kung ano ang nakasaad sa propesya ng Propeta sallam, mangyayari yon. Okay?